Magandang araw, Malbueños! Nandito po tayo ngayon sa Tonsuya Elementary School upang masaksihan ang mga kaganapan hinggil sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Alas 7 ng umaga ang nakatakdang pagsisimula ng botohan. Ngunit alas 6 pa lamang ay marami na ang nagtungo sa Tonsuya Elementary School upang mauna sa pila at maging mabilis ang proseso ng kanilang pagboto. Isa na rito si Aling Linda. Titinda ko, di ba? So, nagtinda ako ng maaga, nagluto ako ng maaga para maaga ako makaparating dito. Ayon sa National Statistic Office of the Philippines, isang Tonsuya sa mga barangay na may malaking bilang ng mga botante. Noong 2020 census, naitala na mayroong 42,172 mga botante dito sa Tonsuya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, maaring mas dumami pa ang mga bilang ng mga ito. Ito ay patunay ng aktibong paglahok ng mga mamamayan sa demokratikong proseso. Sa aming pag-iikot sa mga presinto, inalam namin ang pulso at pananaw ng mga botanteng Tonsuyano. Percent ko po. For me po, mahalaga po yung SK para po ma-improve po natin yung kabataan. Hindi ako bumoto sa SK dahil parang ngayon ko lang sila nakilala. Mahalaga sa akin yung credential dahil doon nakikita kung ano yung mas magagawa mo dito sa lugar natin. Kung ano yung mga dapat mong gawin para makita namin. Mahalaga yun kasi yun yung nagpapatunay sa mga kaya nilang gawin, yung mga kakayahan nila na maging responsable and matugunan yung mga roles nila sa tinatakbo nilang posisyon. Mahalaga po ito para alam po natin kung ano po yung plano po nila or alam po natin kung ano po yung gagawin nila pag sila po yung nanalo. Ilan rin sa mga poll watchers mula sa iba't ibang partido ang aming nakapanayam. Kailangan tinitingnan kong mabuti kung merong mga pwedeng mangyaring pandadaya, yung mga something na gano'n. Yung mga foul na ginagawa na di dapat, kailangan sisitahin. Makita natin yung bilang yung trabaho natin, makita natin maayos, malinis at walang mga manlulokong tao dito. Yung mga precinct number nila. Kung saan yung mga lugar nila kung dapat sila boboto, yun lang. Mga mga 9, ganyan. 9 to 10. Sa aking likuran ay may nakalaan na area para sa mga PWD, senior citizen at mga buntis na hindi makapunta sa kanilang mga nakatakdang presinto. Naglaan rin ng Voters Assistance Desk ang PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting para sa mga botanteng hindi alam ang kanilang presinto at hindi mahanap ang pangalan sa listahan. Kabilang sa mga nagkaaberya ngayong botohan ay ang anak ni Mang Boy at ang barangay at SK voter na si Kulit na kapwa hindi mahanap ang pangalan sa record. Hindi ko makita yung pangalan. Ng anak niya po? So yun, di po ako nakaboto ngayon kasi di ko po, no record founded po sa sa Comelec. Pero nung nakarang botohan po, nakaboto naman po ako. Pero nanghihinayang ako kasi karapatan ko bumoto sayang naman yung pagpunta ko rito. Mag-aalas 3 ng hapon ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao dito sa Tonsuya Elementary School upang hindi masayang ang kanilang mga boto. Kasabay nga ng pagdagsa ng mga tao para sa huling oras ng pagboto ay hindi may iwasan ang magkaroon ng iba't ibang klase ng aberya. Gaya ng komosyon sa pila. Away maging sa loob ng presinto. Nalaglag niya na daw yung papel. Pero di siya wala siya namin. Ayun, di ba? Tama. Isa sa mga crowd control staff ang aming nakausap tungkol sa aberyang ito. Ngunit tumangging magpakita ng muka at uniforme. Bumuboto sila, yung nandoon mismong EB, election board, hindi sila naglalagay ng indelible ink.
Kung naglalagay man indelible ink pero walang signature dun mismo sa ballot. So yun yung mga na-experience namin na syempre kailangan namin din i-address yung mismong presinto kung saan nagaganap para kahit papano aware sila na wag na nilang ulitin dahil pwedeng maging paraan yun para makaboto ulit or mag-double vote yung isang botante kahit nakaboto na. Lalo na't alam niya na yung isang botante para dun sa kabilang presinto na yon hindi na boboto. So may mga ganun din kasi kaming instances pero so far smooth naman, walang masyadong komosyon. Mamaya siguro sa bilangan dahil medyo mag-iirangan, ayun. Tiniyak naman ni Police Captain and Substation Commander 5 Romel Adrias na alisto ang mga kapulisan para sa ginaganap ngayong botohan. Dahil dumaan umano sila sa masusing trainings and seminars upang maiwasan ang mga issue na naganap noong nagdaang eleksyon. Bilang team leader rin ng 2023 BSKE sa Tunsuya, sinabi rin ni Police Captain Adrias na mas payapa ang mga kaganapan ngayong eleksyon. Inaasahan naman ng mga Tonsuyano ang mga pangakong hindi mapapako mula sa mga kandidatong papalaring manalo. Inihanda namin yung aming sarili para kung tama ang mga desisyon namin, mapili namin sila na sila tamang magsilbi sa ating komunidad. Baka sakaling magbago, ay kanilang maging maayos ang kanilang mga plataforma, pamamalakad, pagtulong sa mga mamayan ng Tunsuya, ng kanilang mga nasasakupan. Sana'y maging vigilante sila at maging honest sa kanilang mga pribilehiyo. Ina-expect ko syempre na yung mga plataforma nila na binigay sa mga tao is magagampanan nila ng tama and syempre yung with honesty and syempre buong puso nilang gagawin yun. Ayan. Sino man yung swerte manalo, gampanan na lang po yung mga pinangako nila at magampanan na yung dapat talaga sa taong bayan. Saktong 3:00 ng hapon ay tinigil na ang botohan sa Tunsuya Elementary School. Masaya ang mga Tonsiyano na maging parte ng isang mahalaga at demokratikong hakbang sa pagpili ng mamumuno para sa kanilang mahal na barangay. Huwag sayangin ang boto at maging matalino sa pagpili ng kandidato. Ako si Abby Peralta at ako si Clarice Pagobo mula sa Tunsuya Elementary School, nag-uulat.